Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity on the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So
Kung sumawon mo kisa sa may kapital mo nga gin ano, isa pwede ka pa. Unlike may loan, makakita kita ka mga buyer nga alin sa gwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka hagri siya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that bunuligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kita ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post in the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa PhilAd, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Port na siya, mga cater na siya, damo o numbers ng mga clients natin na makastransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang atin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa PhilAd, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang atin ng mga farmers and traders sa atin ng stock market. Kilo kasapat. And we have also our improved system of operation. So, kanina, sa kami alas 4, pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagtatapos kami 7 to 8 a.m. So, while rin so far, yung mga transactions, so mga baka na nag-rin dyan, subject for pick up rin kami mga buyers.
So makita natin nga may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So one-stop shop na na, di dyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kulig yung bulig sa ating mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa atin livestock raisers, halos tanang tulad nga ginadara dito sa livestock market at mga makalder. It's because ang mga buyers damo rin na ganyan nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa taga Leon damo man nga mga adjacent municipalities no or iban nga mga provinces sa kadto dito para iligya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities lang natin yung livestock market. So that's why every year mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide batang ita di dyan, no, kaplantilya na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign di dyan and under the management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano mag-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang among office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-report ng income, kung nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, ginatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also yardage and transport fees, so mag-in and out gani ang mga baboy or baka, nag-collect kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may man kita ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. And kung magpa-certificate of ownership, pag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the LOM. No? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture man ng mga projects. So, ang part ko natin ng income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why na nag-import? But part of it, nag-import na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin.
And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national nga ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon Municipality or ang nag-tradera. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDE, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kung anong problema naman niya, daw na tawan mo na aksyon, kaya suportado man da. Kung problema, ang amunin kami nga, dapat kaya nga buwan nga, isa pa mirma naman, nagpo-police sa PO para sa police, pitlaga may ada police ni kantor dyan naman, kay para biyay lang, for the shipment, available, so para okay, may problema yun naman dyan, baka ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow,
It remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and a commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Kada sa atin yung mga sulit na nagpapalapit sa kanyang programa. Kaya kita, for ang aton na partner alin sa daily information section, Sir Jan Candelario. Sa imong pagpapangyaw, subong nga aga. Ang mga listeners, sa ating mga followers, sa tanan-tanan ng mga farmers sa Lower Western Visayas, pati man sa ating mga fisher folks, sa ating mga agricultural technician, mga farmer leaders, at ating mga agriculturists, municipal agriculturists sa nagkalain-lain ng kabanuhanan sa Western Visayas, maayong aga sa ating tanan. Good morning sa aton Regional Executive Director ng Convenience Health Net sa duwa naton ka Maambo. Ano rin, Sir? Yan ang Maambo? Guwapahon, kanyaan. Guwapahon, maanyan. The Regional Technical Directors, Director Carlin Antonio and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners naton sa local government units na aton ng mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kang farmer leaders. Shout out sa inyong tanan, no? Along kita. So yan, aton nga topiko subong aga, no? Balaan naton may towards the end sa aton na program, no? May isa ka kita ka dinapit bisita, no? Pagpuon man yun. So yan, no? Kag idol gid sa naton nga mga manog nais, no? Kung ko ginakaidlawan sa aton nga mga manguba, no? Na binigay lang sa district mo sa Iloilo, no? Shout out dali kay Samen Tumagaysay sa tanan naton nga mga manubais sa Batwasan Batan. Good morning gid sa inyo, no? Kag Sir Jan, welcome nato, no? Aton nga bisita, no? Malayo-layo ang iya ginhalinan aga pa sa bugtaw, Sir Jan, o kay ginpukaw sang tiktilaok sang manok. Ari na, welcome naton sa aton nga program, Sir Idol Ray Hinini. Mayad nga aga ka natin tanan nyo. Ang pagkaray ako hindi na disbinta sa ganang kapamati mo. Hindi Sansan yun nga mga why di ako na anong karaya. Yes. Para maintindihan ninyo, kag hindi ka malibak bala sa ibang nga mangunguma sa mayas magambasa na nga kayaan ganiran sa sordia going to Antique. Pero may iwan pating na to, nga sangkayan is palukpok. Hindi ko English ya, Cubs. Cubs. So, para na sa benepisyo sa manong mais sa ibang mga probinsya kag mga kabarwanan. Yung ganda, Sir Idol, no? Sa imong panamyaw, no? Sa aton yung mga tumalanaw subong aga, no? Sir Idol, ano naman ang istoryahan naton? Balaan naton, Sir Idol, approaching na ang first cropping, no? Ang aton nga mga farmers subong nag-ready na gid sa ilang mga talamnan para nga tamnan sa mais, no? Pag before that kita magtanom, Sir Idol, sang mais, balaan naton may mga preparasyon kita nga imuon specifically, no, sa pagagamiton naton nga abono, no? Kag amo gid na ang topiko naton subong aga, Sir Idol. Sir James, kay luwas abi sa binhi, kay nakanotisya naman sanda, ang mga uma natin na may ara ako nung ginapanghatag ng mga binhi, kag mga abono, kag inang ano na ko nung ginadugang-dugang na mga nakapol-kapol sa mais, miskla sa mais. So, amo na istorya natin subong. Anong tawag siya, Sir Idol? Amo ni siya ang sabat, no? Ang ginagawa natin subong, ang mga apat na nika-cropping, no? Maglima na kayo subong. Hindi kita madali malipa sa itong epekto sa gira sa diento. Ukraine. Russia, sabihin, ang presyo sa abono na apektuhan sa nakogin. Okay. Labi kita, ang urea. Ang urea, nag-abot sa ibang ng mga
kung ano, ibang nga provinces ko no, mga panunga nga layo sa syudad, layo sa sentro, ay nagapanuktok sa 3,000. Ibang gani ko no, sobra na. Darada di ang gasto nanda sa howling. Howling. Okay? So, bilang sabat natin sa problema ng tuhaw, pati sa mais, amo nga mangita kita sa posible mangin